Nagmamadali na ang pagsasampa ng quo warranto case laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod po ito ng kumpirmasyon mula sa National Bureau of Investigation na tugma ang fingerprints ng alkalde at ng Chinese national si Guo Huaping na sinasabing totoong identity ng alkalde. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa hiling ni Senadora Riza Ontiveros, siniyasat at pinaghambing ng NBI ang fingerprint ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Guo Huaping, ang Chinong dumating sa Pilipinas noong 2003 at sinasabing totoong pagkakakilanlan ng mayora. Ang lumabas, fingerprints of Guo Huaping Ilin and fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Yung Guo Huaping Ilin na kumuha ng 2006 na clearance and kumuha uli naman si Alice Guo Ilial ng clearance in 2021, iisang tao lang yun. kumbinsido ang NBI sa resulta ng kanilang pagsisiyasat. Fingerprint, dactyloscopy is an infallible science of identification. No two person, even twins, will have the same fingerprints. Ipinadala na raw ng NBI sa Senado ang kanilang findings. Para kay Senadora Ontiveros, malinaw na si Guo ay Chinese national na nagpapanggap na Pilipino para bigyang daan ang mga krimen ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Malaking insulto raw ito sa mga botante ng Banban, mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Panawagan ni Ontiveros sa Solicitor General, madaliin ang pagsasampa kay Guo ng quo warranto case, hakbang para mapatalsik siya sa pwesto. Sa isang text message, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na ang findings ng NBI ay breakthrough na magpapadali raw sa kanilang mga legal na hakbang. Hindi rin daw dapat palampasin ang pangiinsulto ni Guo Huaping sa batas ng Pilipinas. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, dapat daw siyang maparusahan sa lalong madaling panahon. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon dito ni Guo at ng kanyang mga abogado. Sa pagdinig sa Senado, bukod sa isyu ng dalawang Alice Leal Guo, tinalakay rin kung posibleng may papel din sa mga POGO, ang triad sa China at iba pang sindikato, gaya ng sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. These are honest-to-goodness transnational criminals with records dating back to decades in China, Hong Kong, and Macau. The last one ay yung binabanggit po ni Yusek na wanted sa China na nagpapanggap lang siya, di umano nangunguha siya ng mangga. But upon checking with the Chinese government, he is a fugitive for very violent crimes, serious crimes. He's a member of a local triad in China. Tinalakay din sa Senado ang posible umanong koneksyon ng mga ni-raid na POGO sa isa't isa. Bukod dyan, may isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.